Ito, tumusok oh. Grabe. Ano yan, naputol na yan. Tapos bumaliktad na ganun, kaya tumusok. So ito po, general overhaul to. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong hawak ko, oxygen sensor. Nito pong Toyota Avanza. Ito pong Toyota Avanza na to, ito yung naputulan ng timing chain. Medyo matagal-tagal na po nung ito aming ibinlag at ipinakita po sa inyo. Ngayon, umaandar na po ito. Marami po talaga akong pinalitan dito kasama na itong oxygen sensor. Nagpalit na rin po ako ng radiator. At lahat po ng mga pyesa na damage dito, pinalitan natin ng bago. Kaya po mga kapatid, alagaan po natin ang ating mga sasakyan. Hindi po pwedeng basta na lang gamit ng gamit yung mga drivers po natin. Ito po, modelo pa itong Avanza na to, naputulan ng timing chain. Bihirang-bihira pong mangyari yan. Kasi nga po, kulang po sa change oil. So, nagkaroon po ng check engine, itong Toyota Avanza na to. Kaya po kanina, pinakuhanan ko na po ito kay Miss Rupa Rosario. Diyan po sa Blumentritt. Ngayon, naipadala na itong oxygen sensor, nakakabit na. Ayun, oh. Ito po yun. Ayan, yung bank 1. So, nakakabit na po yan. At maayos na po itong sasakyan na to. Dati, nung hindi pa nakakabit yung oxygen sensor, unang-una, naka-check engine siya. Tapos pangalawa, talagang hindi pino ang minor niya. Nag-up and down ng minor. Ngayon, speaking of Miss Rupa Rosario, yung ating pong supplier diyan po sa MC2, diyan sa Santa Cruz, meron na namang siyang ipinadala sa aking pyesa. Ito, kadarating lang po, ito po yung map sensor ng Toyota Fortuner. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po na para mapagana ko yung Toyota Fortuner na yon, ay kinabitan ko muna ng map sensor po ng Mitsubishi Montero. Parehas po sila ng map sensor ni Mitsubishi Montero. Kaya po, maayos na yung Fortuner. Sa dami ng aming mga ginawa doon, nilinis na namin lahat. Galing na rin po yon sa ibang shop. Siguro kaya po nalito, kasi nga po, walang check engine. Nagkaroon ng problema tong map sensor na to. Walang check engine. Nahihirapan po talagang i-troubleshoot. Nilinis ng manifold, no? Galing sa ibang shop. Lahat na po ay tinignan, pati mga injectors kasi low power. Ngayon, kaya lang naman po napunta sa akin, ay akala nila transmission na po ang problema, ipapa-overhaul daw. Sabi ko, hindi transmission to kasi malakas naman yung reverse niya. At kapag tumaas yung RPM mo ng mga 2,000, talagang sumisibat naman siya. Kaya lang, doon sa umpisa, doon siya low power. Kaya po ito ay tin-troubleshoot natin at nakita nga po natin ang problema po ay itong map sensor. Ngayon, ipapakabit ko po ito at ipapakita ko po sa inyo. Tara po, susubukan ko munang ibalik itong lumang map sensor. Ito po yung galing dito sa Fortuner na to. Ayan, madali lang naman eh. So, makita nyo po kung paano siya umandar, mahina, hindi po ganun ka-powerful. So ngayon, i-start ko muna na nakakabit yung sa Montero. Start ko muna po ah. Okay. So, ang nakakabit po na map sensor dito ay yung sa Mitsubishi Montero. Galit na galit makina, oh. Pumupunta ako sa red line, oh. Ayan. So, ngayon po, mga kapatid, ipababalik ko yung original na map sensor. Toyota, yan, may nakalagay. Ayan, oh. Ayan. Okay, papatayin muna natin. Pababalik ko muna. Para malaman nyo po na ito pala yung naging problema. Sa totoo lang, pati kami ay nalito dito. Dahil nga po, galing na rin po ito ng ibang pagawaan. Na-cleaning na nila, EGR, intake manifold, nagpalit na rin ng mga sensors, yung SCB, kasi nga low power. Ngayon, ibabalik ko muna itong map sensor. JR, where are you? RJ pala, sorry. Kaya ito, Kuya Russell, tingnan mo. Oh. Yung nakakabit dito, denso rin. Di ba? Pero may nakalagay na M, oh. Mitsubishi. M siya. Ito naman, yung original niya, Toyota. Ayan. Denso din. Pero parehas na parehas po siya. Ngayon, ang gawin mo, RJ, alisin mo to. Ibabalik ngayon natin yung kanyang original na map sensor. Kasi ito po mga kapatid, yung may wire pa na to, may socket na to, kadarating lang po nito, galing po ito kay Miss Rupa Rosario. So,
ito po ay walang check engine. Kaya hindi mo malaman kung ano talaga ang problema niya. Ngayon, habang kami ay litong-lito, kung nasaan nanggagaling yung low power niya, sinubukan namin tanggalin itong wire na to, itong sakit na to, doon sa map sensor. At doon nga po namin nalaman, nung tinanggal namin yung wire na to, biglang nagka-power. So, balik mo ngayon itong luma. Ayan. Okay. Mga kapatid, ito po payo ko lang kapag naglilinis po kayo ng mga ganitong sensor, ito po ay may electronics sa loob. Yan, kaya medyo makapal yan Pag maglilinis kayo at bubugahan nyo ng mga cleaning solutions yan, pwedeng carburetor cleaner, brake cleaner, unang-una, wag nyo po siyang lilinisin or bubugahan ng nakapaganyan. Ang tayo niya. Kasi pwedeng pumasok yung cleaning solutions na doon sa loob at sirain niya yung electronics. So every time na maglilinis po kayo, dapat nakaganyan po siya para yung solutions ay tumatapon lang. Tapos wag nyo pong susundutin yan ng kahit na anong matigas na bagay. Yun, yung sensor na yun. Ito po ay MAF, Mass Airflow Sensor. Okay, so nakabit na. Salpa ko. Start mo. RJ, start mo. Tignan natin kung magbabago yung andar niya. Yan. Sige, revolution mo. Bagal, Okay. Ikaw. Mabagal yung rehistro niya. Sige. Ayun. Sagad na yun. Bitaw. Sagad na yun. Ngayon, mga kapatid, titignan ko ngayon, patayin mo na RJ. Titignan ko ngayon kapag ibinalik ko na itong bagong dating na map sensor, MAF, galing to kay Miss Rupa Rosario ng MC2 Auto Supply. RJ, tanggalin mo ulit, pasensya ka na, for the sake na maipakita natin sa vlog yung mga ginagawa natin. Yan. Kasi po mga kapatid, kaya ipinakita ko sa inyo to, kung kayo po ay merong Fortuner na ganito, tapos meron kayong Montero, di ba? Yung po palang pyesa nilang dalawa, pagdating sa MAF, parehas. Sa totoo lang po, pati yung MAP nila parehas, yung Manifold Absolute Pressure Sensor. Kaya, ito po, ang tawag ko, itong Toyota na to kanina ay Montuner. Montero na pinagsawang Fortuner. O, Montuner, okay. Lagyan mo na to, ang corny ko daw, sabi nung cameraman. Portero na lang, Portero. Ano? Montero. Montero. Portero. Portero. Kasi po yung pyesa ni Montero, pwede kay Fortuner. So yan, habang inililipat natin tong pyesa na to, mga kapatid, luma, surplus. Bakit luma o surplus? May binili ako sa Diamond Motors nung nakaraan, yung Manifold Absolute Pressure Sensor. Hindi gumana doon sa Monterong ginagawa namin. Ayaw nang ipasoli kasi brand new ko binili sa Diamond Motors. No return, no exchange daw pagka electronics. Kaya sabi ko, hindi na ako bibili muna ng brand new. Kaya ako po ay nanghiram muna ng pyesa dyan kay Miss Rupa Rosario. Dyan po sa MC2 Auto Supply. Sige, i-test mo ngayon. I-start mo ngayon. Tignan natin. At pagkatapos nito, i-test drive nyo muna. Ha? Sige, testing. Walang check engine, di ba? Wala. Sige, tingnan mo kung magpa 5,000, kung mabilis. Ha? Mabilis. Oh, bitaw. Sige. Okay. So, ikaw may lisensya ka, di ba? O, test drive nyo muna magkapatid kasi natuliro din si Gerald dito. Liga, liga. Liga dito. Ang daming ginawa ni Gerald dito eh. Ano yung mga ginawa mo? Linis po ng Lakas mo, ha? Linis ng turbo. Ano pa? Ano yung mga ginawa mo? At linining natin sir yung turbo, mga Turbo. Sensor, ano pa? Yun lang po tapos. Pero EGR, malinis na nung dinating Malinis sa po atin. yung EGR niya. Oh, ano pa mga ginawa mo? Medyo po nahirapan tayo dyan. Nahirapan. Kasi walang check engine eh, no? Check engine, walang mapasok, Oo. walang fault po. Kaya lang, nung inalis niya yung wire, aksidente, inalis, nagka-power, di ba? Eh, yun nga lang, kinuha namin yung pyesa ng Montero. Kasi parehas na parehas. Itinesting namin. Ngayon, nakapagpabili na po ako at ang nakakabit na po dyan ay Toyota. Meron po talaga nakasulat na Toyota.
kapag po pang Montero, ang nakalagay lang sa kanya, letter M. Ipapakita ko po sa inyo yung isang Montero na nandun para malaman nyo po yung pagkakaiba nila. So ito ngayon, RJ, i-test drive nyo muna magkapatid. Sino mas gwapo sa inyo? Pakita mo nga yun, sino mas gwapo? Sino mas matanda? Ikaw. O ito si Gerald. Sige, baba mo muna Gerald dyan, i-test drive nyo muna. Baba mo. Nasaan yung may mga pyesa pa doon? Ay, akin na yung pang Montero. Ayan. Yung pang Montero na to. Ayan yung po yung original natin. O ito, Toyota. Hindi, yung Montero nasaan? Ito yung sira eh. Okay, ito yung pang Montero. Tingnan yung mga kapatid, parehas na parehas oh. O, parehas silang denso. O ito letter F, ito letter D. Pero yung pang Mitsubishi may nakalagay na letter M. Ayun, MR. So ayan po, dito naman po Montero din. Ayan. Letter M din. O, ayan yung nakalagay. So ito ay parehas sila. Ayan. Pang Mitsubishi Montero. Ito naman po pang Toyota Fortuner. So halos magkaparehas sila ng pyesa pati dun sa MAP. Mga kapatid, another tip ko po sa inyo. Kapag po kayo ay naka Euro 5 na sasakyan, tulad po nitong Photon na to na pickup 2020 model, ito po ay nagpalinis ng kanyang EGR pati intake manifold. Ngayon, pagkatapos linisin, ay nagkaroon na po ng check engine. Nagkataon na yung shop na naglinis, hindi po ganun ka ganda or sabihin natin kakumpleto yung kanyang scanner. So hindi niya ma-scan, ang problema, mayroon check engine. Kaya po nakarating po sa amin dito sa Antipolo mula po diyan sa Cavite. Ito po mga kapatid ang naging problema. Ang error po na lumabas ay may problema ang kanyang diesel particulate filter or DPF. Yung DPF po na yon, wala siyang sira. Kaya lang, nung nilinis po nila itong engine, nung nilinis nila yung manifold, no? Pati yung EGR, mga kapatid, yung dumi, hindi naman talaga nila nahigop. Kaya po kami dito sa Autorans, kapag po ang nililinis namin ay mga Euro 5, talagang binabacuum namin yung dumi na nakukuha, yung mga soot doon sa intake, no? Doon sa pasukan na yon ng hangin. Kasi po, ang mangyayari po dyan, kapag po nalinis nyo na at may naiwan pa pong mga dumi doon sa loob ng intake manifold at pinaandar nyo po yan, papasok po sa DPF yung mga carbon po na yun. No? At hindi po yung basta-basta kayang sunugin nung regeneration, nung DPF. Kaya po nagkaroon ng check engine at hindi naman nila ma-delete yung errors. So pagdating din po dito sa akin, dinilit ko lang naman yung fault code na yon at okay na po ito. Nangyari lamang na nagkaroon ng check engine yon kasi nung nilinis nila yung intake manifold, yung mga dumi na iwan doon sa loob at nung pinaandar na yung makina, lahat po ng dumi na yon ay pumasok tambucho, dumaan sa DPF at bumara po doon sa DPF at kaya po nagkaroon ng check engine. So habang binabiyahe mo naman yan, habang nire-revolusyon mo yan, mga kapatid, magkakaroon ng regeneration dun sa DPF, mawawala rin naman yung bara na yun kasi susunugin ulit. Kaya lang, ang hindi mawawala doon ay yung check engine light kasi na-recognize ng computer na nagkaroon siya ng problema nung bumara po yung mga soot na yon doon po sa DPF. So, ang bilin lang po sa mga shops na maglilinis ng mga Euro 5, kapag po maraming dumi doon sa intake manifold, i-vacuum nyo po yan. Huwag nyo pabayaan na papasok yung mga soot na yan doon sa intake manifold, ilalabas ulit sa DPF o doon sa tambucho at magkakaroon po talaga ng problema. Magkaka-error po ang inyong DPF at magre-register ng check engine light sa inyo pong dash. Mga kapatid, narito na po yung pininturahan na 2004 na BMW. Akin po ito. Sobrang ganda ng pagkakapintura ni Ka Wilmer. Ayan po. Kaya lang hindi ko pa ito mailabas, ay hinihintay ko yung mga run flat tires na manggagaling po sa Radar Tires. So Sir Angel Tuyugon, kumusta na po yung ating mga run flat tires na manggagaling po dyan sa Radar? Gusto ko nang mailabas itong BMW na ito. Pero okay, dahil sa hindi ko pa ito mailabas at wala pa yung mga gulong na pangako po ni Sir Angel Tuyugon, 4 na run flat tires po yon. Ipakita ko muna sa inyo, ito pong Pajero po na to, Dubai version po ito, na pininturahan din ni Ka Wilmer. Ayan. Dati po itong charcoal gray na ibinalik po namin sa original niyang color na white. Ayan na po.
yung kinalabasan. So ayan na po yung Pajero. Yan. 89 model po ito na Mitsubishi Pajero. Ang engine po nito, gasolina. Yun nga lang. 4G54. Yun. So ayan po. Hanggang loob po. No? Linisin na lang natin. Medyo naalikabukan. Pagagandahin ko pa yan. I-restore ko pa yan. I-detail ko pa itong makina. At papalitan ko yung mga dapat palitan dyan. So due na rin ito for change oil. So ito po yung Pajero na 4G54 ang engine. Ito po ay pag-aari ng aking direktor diyan sa GMA7. Oy mga kapatid, speaking of luma na sasakyan, na meron pa pong luma dito sa likod ko, pero pwede ka manalamin. Ito, tignan nyo po. Oh. Napakaganda naman ang banat dito. Ito po ay Isuzu Highlander. XTRM. O, tignan nyo mga kapatid ang banat ni Ka Wilmer. Oh. Napakakintab. Grabe, parang bago, pwedeng ilaban talaga, pwedeng pang show, no? Oh, hindi pa ba, ano bang mapinturang ginamit mo dito, Ka Wilmer? Ay, yung mamahalin talaga na pintura po. Mamahalin? Opo. Oo. Challenger po, Challenger. Challenger? Opo, galing po sa ibang bansa. Aba, ang galing naman, ngayon ko lang narinig yun Challenger na pintura po. Sa totoo lang, tumawag lang sa akin yung may-ari nito kanina at sabi ko, bibigyan ko siya ng video o kaya picture para maipakita po yung ganda ng pagkakapintura nyo dito sa kanyang Highlander Extreme. Tingnan nyo mga kapatid, kahit na lumang-luma na itong mga ganitong sasakyan, kapag naman tama ang pagkaka-restore mo at napinturahan mo ng napakaganda, maayos ang pintura, tignan nyo po ang kinalalabasan. No? Mahihiya yung mga bago dito eh. Kasi biro po, lumang-luma na, naibabalik pa natin sa dating ganda. So mga kapatid, kung gusto nyo pong magpapintura dito sa amin, punta lamang po kayo dito para po maranasan nyo. No? One-time experience lang sa mga sasakyan nyo na mapinturahan po namin at mapaganda po namin ang inyong mga sasakyan. Dahil po sa sobrang taas ng mga sasakyan na nililip namin para nga magamit natin sa mga baha na usong-uso ngayon, ito po yung pag-aari ng isang sundalo, opisyal ng Navy. Ayan po, na nakabase po diyan sa Cavite. Ayan na, naitaas na namin. Kinukompleto na lang. Kasi po, may problema pala ang alternator nito. Pinalitan namin. Kaya tignan nyo, kapag ganito pala kataas ang sasakyan nyo, parang truck yung ginagawa nyo. Nakaakyat po sila dyan. No? So, yung technician po natin, si Kuya Jaime. Ay, Kuya Jaime. Oh. Ayan. Oh, Kuya Jaime. Alam mo yung dati naming technician, electrician dito? Pagkatapos niya magtrabaho, inaalis niya yung mga dahon dito. Saka si Rex. Pagkatapos niya, linisin nyo na to para hindi ko na iutos yan kay Glenn. Okay, so ito po ang itsura nitong inayos namin na XT. XT lang yan, no? Naitaas na namin, napalitan na namin ng malalaking gulong, pati steel bumper dito sa likod. Nandiyan na po, ayan, no? May nakalagay pang Philippine Navy doon. No? So ito ay magagamit na nung opisyal na sundalo na nandyan po sa Cavite. Kasi doon daw sa lugar nila, kapag daw po nag-high tide, yung mga baha-baha doon, sa mga kalye-kalye doon, maaalat talaga ang tubig at kayang-kaya talagang bulukin yung mga pang-ilalim mo kung hindi mo yan maitataas. So ngayon, panlaban na to, kahit na bumabaha diyan sa lugar nila sa Cavite, ay magagamit niya itong kanyang sasakyan na ito.